Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Dalagita, patay matapos mabundol ng motorsiklo sa Kalasyaw, Pangasinan. Lalaking nambato ng bote sa kalsada, pinag-community service sa barangay. Ilang pasahero maaga ng bumiyahe ngayong araw para maiwasan ang dagsaan sa terminal. At mga simbahan sa Hilaga at Gitnang Luzon dinagsa sa pagsimula ng Semana Santa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, tiniyak ng mga pamunuan ng mga bus o bus terminal sa Dagupan City na nakakondisyon na ang mga driver at sasakyan na bibiyahe simula ngayong Lunes Santo. Lalo raw at ang bilang ng mga pasaherong bibiyahe ngayong Semana Santa inaasahang tataas ng 50% ayon sa pamunuan ng ilang kumpanya ng bus. Balitang hatid ni CJ Torida. Mula sa Alaminos City, maagang nagpunta sa bus terminal si Tatay Florentino kaninang umaga. Babiyahe siya sa Rojas Isabela at doon na rin daw gugunitain ang Semana Santa. Magbisita yung kamag-anak ko. Mangilan-ilan pa lang ang mga bumabiyahe ngayong araw. Pero asahan daw na pagdating ng Miyerkules, dadagsain na ng pasahero ang mga bus terminal. Posible raw na tumaas hanggang 50% ang bilang ng mga pasaherong babiyahe sa Semana Santa. Normal pa rin daw ang operasyon sa Huwebes at Biyernes Santo para matulungan ang mga biyahero. Tiniyak ng pamunuan ng kumpanya ng bus na kondisyon ng mga driver at konduktor pati ang mga sasakyan. Ayan po, yung mga bus natin, bago naman po bumiyahe yan, ay idadaan muna sa PDI section. Titignan po yung mga brakes niya at saka yung mga gulong niya. Kailangan po sir, kama ng tulog, saka kumain ng maayos at saka medyo mag-exercise ng konti sir. Asahan daw ang 5 minutong trip interval pagdating ng Miyerkules. Biyaheng Baguio, Zambales, Cagayan, Isabela, Pasay at iba't ibang bayan sa Pangasinan ang mga bus. Payo ng pamunuan ng bus company na kung may panahon pa, mag-advance booking na lang ang mga pasahero upang makaiwas sa aberya. Pinapayuhan din ang mga babiyahe sa Semana Santa na magdala ng sapat na pagkain at tubig dahil sa inaasahang masikip na daloy ng trapiko sa kakalsadahan. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Kaugnay niyan, ilang bakasyonista ang nagsimula ng bumiyahe ngayong Lunes Santo. Alamin natin ang update sa bus terminal sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay normal pa yung sitwasyon sa mga bus terminal sa lungsod ng Dagupan. Ibig sabihin, hindi pa ganun kadami yung mga pasahero na uuwi sa iba't ibang mga probinsya. Actually, ayon sa management ng iba't ibang bus companies sa lungsod ng Dagupan, Wednesday pa inaasahan yung dagsa o yung volume ng mga pasaherong uuwi sa iba't ibang mga probinsya para doon nga gunitain yung Semana Santa. And actually, Chris, kasabay ng inaasahang dagsa ng pasahero ay nakahanda na rin ng iba't ibang management ng bus companies, gaya na lamang dito sa ating kinaroroonan kung saan ay meron ng mga nakatayo na mga tent nang sa ganun matiyak yung na maging comfortable yung mga pasahero na uuwi sa iba't ibang mga probinsya. Sapat din doon, Chris, yung mga nakahilera na mga upuan at merong malalaking mga electric fan para matiyak na kahit pa paano ay komportable yung mga pasahero habang sila ay naghihintay ng masasakyan na mga bus. At ayon din sa iba't ibang company o iba't ibang management ng bus company ay sapat yung mga bus units na babiyahe simula sa Miyerkules Santo, dire-diretso yan hanggang sa mga susunod pa na mga araw. Samantala, Chris, tiniyak naman ng LTO at ng LTFRB maging ng PNP yung safety sa iba't ibang mga bus terminals. Bago pa yung inaasahang dagsa ng mga pasahero ay tuloy-tuloy yung kanilang isinasagawang inspeksyon sa mga bus units para matiyak na maayos, kondisyon lahat ng mga babiyahing mga bus unit at syempre ganoon din
yung kalagayan naman ng mga konduktor at maging ng mga driver. May mga random drug testing na isinagawa ang LTFRB at LTO para matiyak na okay lahat yung mga driver at konduktor na babiyahe simula ngayong araw hanggang sa mga susunod pa na mga araw. Chris. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga simbahan sa Hilaga at Gitnang Luzon, dinagsa sa linggo ng palaspas na pagsisimula ng Semana Santa. Sundan sa report. Dumagsa ang mga mananampalataya sa Cathedral Parish of St. John the Evangelist sa Dagupan City sa isinagawang misa bilang pagdiriwang ng Palm Sunday of the Lord's Passion na hudyat ng Semana Santa. Dala ng mga deboto ang kanilang mga palaspas na binasbasan bilang bahagi ng misa. Sa aral ng simbahan, ang linggo ng palaspas ay sumisimbolo sa taos-pusong pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Marami raw ang dapat pagnilayan sa linggo ng palaspas. Kabilang na ang tanong kung ano ang kaya mong gawin na natatakot kang ibigay sa Diyos. Tandaan mo, huwag kang matakot magbigay sa Diyos. Sapagkat ano mang ibigay mo sa Diyos, hindi mawawala. Ano mang ibigay mo sa Diyos, babalik sa iyo ng mas malaki pang pagpapala. Dagsari ng mga deboto sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag kahapon. Isinagawa sa labas ng Basilica Minore ang pagbasbas sa mga palaspas. Napuno rin ang loob ng simbahan ng mga dumalo sa misa. Napuno rin ang St. William the Hermit Cathedral sa Lawag City. Kanya-kanyang dala ng palaspas ang mga deboto na pinabasbasan bago ang misa. Ang pagwagayway sa palaspas ay simbolo rin ng pagwagayway ng mga mananampalataya sa kanilang mga buhay bilang pagtalima sa kalooban ng Diyos. Ang linggo ng palaspas ay ang ika-6 at huling linggo ng Kwaresma bago ang Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. CJ Torida, One North, Central Luzon. Patay ang 17 anyos na dalagita matapos na mabundol ng motorsiklo sa Kalasyaw, Pangasinan. Tutukan sa report. Ngayong araw dapat ang recognition rights ng grade 11 student na si Tricia Claire Abilgos pero hindi na siya nakadalo. Matapos mabundol ng motorsiklo sa bahagi ng kalsadang ito sa Barangay Doyong, Kalasyaw, Pangasinan pasado alas 10 ng gabi noong Biyernes. Sa investigasyon ng pulisya, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng biktima at ang kanyang kasintahan. Yung boyfriend niya po paalis na siya. So, sinubukan tong pigilan nung biktima natin. Tapos nagkataon na may parating pong motor. So nahagip po yung biktima habang pabalik siya sa may gilid. Nagtamo na matinding sugat sa ulo ang biktima. Dinala pa sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Panganay sa 3 magkakapatid ang 17 anyos na biktima. Punong-puno ng pangarap para sa pamilya. Pangarap daw niyang maging flight attendant ayon sa kanyang lola. Ang pangarap po niya, pag natapos ako, sabi niya ganyan, ako na magtatrabaho. Papag-aralin ko yung mga kapatid kong dalawa. Namimiss ko po yung yakap niya, sir, at saka yung lambing niya sa mga apo ko. Ayon sa pulisya, nakapag-ayos na ang rider ng motorsiklo at ang pamilya ng biktima. Samantala, isa pang aksidente ang nirespondihan ng Kalasyaw Police sa bahaging ito ng Barangay Bud mag-aalas 12 kagabi. Sangkot ang isang pick-up, tricycle at bus. Iisa raw ang direksyon ng 3 sasakyan. Nang aksidenteng mabangga ng bus ang likuran ng tricycle at pick-up. Yung bus po hindi naman po masyadong mabilis po. Nagkataon lang po na sabi ng driver nakidip po siya. Nagkaayos din ang mga sangkot sa aksidente. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Pambabato ng bote sa kalsada ng isang lalaki sa Bangaldan, Pangasinan sa pool sa CCTV. Silipin sa report. Sa video na ito, makikita ang isang lalaking naghagis ng bote sa National Highway sa bahagi ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Kuha ito maghahating gabi nung nakaraang linggo. 3 beses umano naghagis ng bote sa highway ang lalaki. Muntikan pang tamaan ng isang sasakyan na eksaktong dumaan sa kalsada. Agad nagmaniobra ang driver ng sasakyan para tignan kung sino ang naghagis ng bote. Bali merong isang motorista tsaka yung mga bumibili ron sa isang establishmento, nagpunta rito sa barangay, nagsumbong sila. Dahil natatakot na nga sila dahil nga may nambabato. Baka sakali, baka merong mga maka-aksidente, ganyan.
Kaya agad naman nagpunta yung mga tanod natin doon. Sa investigasyon ng mga opisyal ng barangay, nakilala ang lalaki na si Jimmy Kagiwa, residente ng Zone 1 sa barangay Malabago. Nagawa lang daw ng lalaki na maghagis ng bote sa kalsada dahil sa matinding kalasingan. Ipinatawag na siya ng barangay at pinatawan ng community service. Trip-trip lang kasi sobrang lango sa alak. Umagang-umaga, pinuntahan doon yung tao. Kinausap, tapos pinalinis sa kanya kung ano yung ginawa niya. Community service. Tumanggi na magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang lalaki. Aminado naman siya sa nagawang pagkakamali at humihingi siya ng paumanhin sa mga kabarangay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, good news para sa mga kapusong bibiyahe ngayong Holy Week. May big-time rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 3 pesos and 60 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. 2 pesos and 90 centavos naman sa diesel. Habang sa kerosene, 3 pesos and 30 centavos ang rollback sa kada litro. Ayon po sa DOE, kabilang po sa nakapagpapababa sa presyo ng ilang produktong petrolyo ang trade war sa pagitan ng Amerika at China. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang isang barangay health worker sa Kasiguran, Aurora matapos siyang barilin habang natutulog sa kanilang bahay. Tama ng bala ng baril sa ulo at dibdib ang tumapos sa buhay ng biktimang si Rebecca Pasion, 40 anyos. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, bandang alas 4:45 ng madaling araw nitong Miyerkules, nangyari ang pamamaril habang mag-isang natutulog ang biktima sa kwarto ng kanilang bahay. Wala raw kaaway ang biktima ayon sa kanyang pamilya. Blanco pa rin ang mga pulis sa posibleng pagkakakilanlan ng sospek at kung ano ang motibo sa pagpatay. Sumuko ka na para matanggal man lang yung hinanakit ko. Hindi ka naman namin ang gusto ko lang babigyan ng justisya ang asawa ko. Mapagdusahan mo yung kasalanan mo. Nabulabog ang mga nagtatrabaho sa isang disco bar sa Lawag City dahil sa pagsiklab ng sunog. Ayon sa BFP, pahirapan ang pagresponde dahil sa traffic at masikip ang kalsada papunta sa lugar pero agad ding naapula ang sunog. Tumulong naman ang ibang fire volunteers sa pag-apula ng sunog. Ayon sa floor manager, napabaya ang kandila ang hinihinalang sanhi ng sunog. Wala umanong naisalbang gamit sa itaas ng gusali pero walang nasugatan. Sa ngayon, inaalam pa ng BFP ang halaga ng mga nasunog na kagamitan. Bentahan ng shellfish sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City apektado. Sudan sa report. Kasabay ng pagsisimula ng Semana Santa, imbis na gumanda ang kalakalan ng shellfish, ay tumumal pang bentahan sa Magsaysay Fish Market. Ayon sa mga negosyante, resulta ito ng red tide alert sa coastal waters ng Bulinaw at Andas sa Pangasinan. Bagamat galing sa bataan ng mga tahong na ibinebenta sa fish market, hindi raw maiwasang magduda ng ilang mamimili. Bumaba na rin ang presyo ng tahong. Mula sa dating 80 pesos hanggang 100 pesos per kilo, mabibili ito ngayon sa 50 pesos per kilo. Opo, kunti lang po. Galing Bataan? Bataan. Wala pong recharge sa mga tahong ngayon. Tiniyak naman ng Market Division na ligtas kainin ang lahat ng shellfish na ibinebenta sa mga pamilihan sa lungsod. Tinutulungan namin yung agriculture para hindi maipasok yung mga nakabante po tayo sa mga mga tahong, mga ganun. Nagaling lang, hindi naman waste yun, mami. Bulinaw at Anda lang po. Samantala, nananatili namang sapat ang supply ng bangus ngayong Semana Santa. Bahagyan na rin tumaas ang presyo, gaya ng bangus na ngayon ay nasa 170 pesos hanggang 180 pesos ang kilo. Sapat din ang supply ng sari-saring isda. Nagsisimula na rin dumami ang mga mamimili. Kasi kailangan mag-ulam ng ng hindi karne, press na press ma'am, mas mababa ma'am.
Samantala, asahan daw na sa mga susunod na araw ay magkaroon pa rin ng bahagyang pagbabago o adjustment sa presyo ng mga isda sa Magsaysay Fish Market. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, magtutuloy-tuloy ang matinding init ng panahon sa malaking bahagi ng bansa pero uulanin ang ilang lugar dahil sa iba pang weather system. Frontal system ang makakaapekto sa extreme northern Luzon, habang easterlies o ang mainit at maalinsangang hangin mula sa Pacific Ocean naman ang iiral sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa Cordillera at Central Luzon. May mga posibleng malalakas na ulan naman sa Cagayan at Isabela, kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. No payment, no collection of garbage, ipinatutupad sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Hindi na raw kayang punuan pa ng barangay ang hindi pagbabayad ng garbage fee ng ilang residente sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Kaya matapos ang paulit-ulit na abiso at paalala ng mga opisyal ng barangay, tuluyan ang ipinatupad ang hindi pagkolekta sa basura ng mga residenteng hindi nagbabayad ng garbage fee. Lalo lang daw kasing lolobo ang pagkakautang ng barangay sa binabayarang garbage fee sa LGU kung patuloy nilang kokolektahin ang mga basura ng mga residenteng hindi naman nagbabayad ng garbage fee. Kung sakali sana magbayad kayo para kasi ang daming problema sa barangay, lalo na sa pagbayad namin doon, walang may bayad, hindi kayo nagbabayad. Bago ipatupad ang no payment, no collection of garbage policy, ay maraming beses na raw nagbigay ng notice sa mga residente. Kung tutuusin, hindi na raw naman mabigat sa bulsa ang 25 pesos kada linggo o halos 4 na pisong garbage fee kada araw. Pinapayagan din naman daw ng barangay ang staggered payment kung walang kakayanang magbayad ng one-time payment ang residente. Hiling lang daw sana ng mga opisyal ng barangay na maging responsable ang bawat residente sa pagbabayad. Siyempre pag hindi magbabayad, basura niya matatambak doon sa sa bahay. Samantala, sa oras na magbayad ng garbage fee ang residente, ay muli nilang kokolektahin ang mga basura ng mga ito. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Wagi ang binild SLGH Greenies laban sa Perpetual Junior Altas sa Game 2 ng NCAA Season 100 Juniors Basketball Finals. Dikit ang laban ng Greenies at Junior Altas mula nang matapos ang second quarter. Sa unang kalahati ng fourth quarter, lamang pa ng 6 na puntos ang Perpetual. Pero unti-unting humabol ang Greenies at nanalo sa score na 95-91 matapos makuha ang 3 sa huling 4 na free throws. Kaya may tigisan ng panalo ang Greenies at Junior Altas. Ang magiging NCAA Juniors Basketball Champion malalaman sa Do or Die Game 3 bukas. Mapapanood yan live alas 2:30 ng hapon sa GTV at Heart of Asia. Mga kapusong netizens, pwede kayong makibahagi sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Inalusad ng GMA Integrated News ang U-Scoop Plus. Kung may nahuli kayo na kwento, pwedeng i-mention ang official Facebook page na U-Scoop Plus sa inyong mga post o kaya i-pitch ang inyong kwento sa U-Scoop Plus Facebook group. Pwede rin gamitin ang hashtag U-Scoop sa inyong mga post. Baka ang inyong istorya na ang susunod na ma-feature sa aming balita. Dahil ang U-Scoop, balitang para sa bayan, mula sa bayan. Ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tradisyonal na pabasa, sinimula na sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Silipin sa report. Eksakto alas 7 ng umaga ngayong Lunes Santo, sinimula ng tradisyonal na pabasa sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. May tuturing na isa sa mga tradisyon ng mga Katoliko tuwing mahal na araw, ang pabasa ng pasyon na nagpapahiwatig ng pagmamahal, sakripisyo at kasaysayan ng kaligtasan ni Kristo mula sa kanyang pagkabuhay, pagkamatay at pagkabuhay muli. Dire-diretso itong gagawin ng mga deboto hanggang mamayang hating gabi. Mahalaga ito kasi yung pabasa ng church. Yearly ito eh. Kasabay ng pagsisimula ng Semana Santa, tiniyak naman ng Pangasinan Police Provincial Office ang kahandaan para matiyak ang mapayapang paggunita ng Semana Santa. Pinakababantay ng otoridad ang mga itinuturing na places of convergence, gaya sa mga bus terminal, palengke, simbahan at maging sa mga pasyalan o tourist destination. Nagdi-deploy din tayo ng mga personnel dito sa mga transportation hubs or mga terminals. Pati na rin itong mga tourist destinations natin, lalo-lalo yung mga paliguan natin, no? Mga beaches natin. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. 18 degrees Celsius ang gumising sa mga nasa Baguio City kaninang umaga. Marami-rami na ang turista sa Burnham Park at iba pang pasyalan sa syudad. Hindi na raw sila sumabay sa Holy Week holiday para makaiwas sa traffic at siksikan sa mga pasyalan. Kaya naman walang pila sa mga activities gaya ng boat ride at bike. Wala pang anunsyo kung ililift ang number coding ngayong Holy Week sa Baguio. Payo naman ng lokal na pamahalaan, wag nang magdala ng sasakyan para hindi ma-traffic, lalo't walkable city naman daw ang Baguio. Naglalakihan at makukulay na hot air balloons tampok sa Lubao International Balloon and Music Festival sa Pampanga. Tunghayan sa report. Up and away pagkatapos ng 5 taon, the comeback is real. Dahil ang mga makukulay at naggagandahang mga hot air balloon muli na namang nasilayan sa himpapawid sa 3-day Lubao International Balloon and Music Festival sa Pampanga. Ma-amaze sa mga special-shaped balloons tulad ni Chef ng Taiwan, Fox Balloon na si Red Panda mula sa Japan, at Rocket Ship Balloon. Crowd favorite naman ang Angry Bird ng Thailand at Rooster ng Netherlands na siyang pinakamalaking balloon ngayong taon. We are so happy because before the 4-6 years we were like a group of pilots. We were all friends together and everybody fly to Australia, to Thailand, to Holland. And now we meet again in the Fiesta. Na nakikita ko lang siya sa TV when I was young. And after more than 40 years, this is it, the reality. Mayroon ding regular-shaped balloons tulad ng balloon ng bayan ng Lubao, makulay na balloon ng Vietnam. Mayroon ding mga mini version ng mga ito na kung tawagin ay mga remote-controlled hot air balloon. They're scaled down models of the real hot air balloon. Of course, the basket is small, hindi siya pwedeng sakyan. But it is controlled by, we call them also pilots. They're on the ground and then may cord siya to control the burner of the mini hot air balloon. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.